Sa kailaliman kung saan namamatay ang liwanag, may nilalang na tila limot ng ebolusyon. Halos transparent ang balat nito. Kakaiba ang panga at mabagal gumalaw. Ito ang Goblin Shark. Isa ito sa pinakakakaiba at nakakatakot na nilalang. Paalala ito ng buhay sa sinaunang dagat. Tinawag itong buhay na fossil ng mga siyentista. Pero, inakala ng mangingisda na alien ito. Ang bibig nito ay bumubulusok pasulong parang bitag. Mahahabang karayom ang ngipin. Lumapit ang biktima. Hindi pa ito nakakakilos. Mabilis bumulusok ang panga ng Goblin Shark. Hindi ito pantasya. Hindi rin ito special effect. Nakunan ito sa video at pinatunayan ng agham. Ang hitsura ng Goblin Shark ay tila nilikha para manakot. May mahabang ilong na parang tuka. Makitid ang mga mata nito. May matutulis at malinaw na ngipin sa maraming hanay. Malambot din at walang hugis ang katawan. Ang balat niya ay malinaw at mamula-mula. Makikita ang mga ugat sa ilalim nito. Hindi ito mabilis gumalaw tulad ng ibang peteng. Mabagal itong lumalangoy, halos nakabitin sa tubig. Parang buhay na anino. Umaabot ng 4 na metro ang haba nito. Pero mukha itong mas malaki. Dahil sa haba nito at nagliliwanag na kulay. Pangunahing armas ng nilalang na ito ang mga panga, kayang umusli pasulong ng 1/3 ng haba ng ulo. Para itong bukal na nakatago sa ilalim ng balat. Kapag nakita ng peteng ang biktima, hindi ito gumagalaw. Basta inihahagis lang ang pangapasulong, lumilikha ng vacuum na humihila sa biktima. Ang teknik na ito ay tinatawag na tirador ng bibig. Walang iba sa karagatan ng manghuhuli ng ganito kabiles at tahimik. Isang hampas, isang hit-hit at nawawala ang isda. Lahat ay nangyayari sa loob lamang ng ilang sandali. Nabubuhay siya kung saan kayang durugin ang presyon ng submariner. Ang temperatura ng tubig ay bahagya lang mas mataas sa zero. Madilim doon. Walang tunog, walang ilaw, at halos walang oxygen. Ang Goblin Shark ay naninirahan sa lalim na 200 hanggang 1,000 metro. Makikita sila sa ilalim dagat na Dalesdes at Canyon. Nakita na siya sa baybayin ng Japan, New Zealand, Portugal. Nakita rin siya sa Gulpo ng Mexico. Kung saan di nabubuhay ang ibang isda, siya ay tahimik na lumulutang. Halos di siya gumagalaw. Ginagamit niya ng matipid ang bawat patak ng enerhiya. Ang mahaba niyang ilong ay hindi palamuti kundi isang buhay na sensor. Sa ilalim ng balat may daan-daang maliliit na receptor, ang ampulla ni Lorenzini. Nakakaramdam sila ng pinakamahihinang electric field na nalilikha ng bawat gumagalaw na kalamnan. Kahit nakatago sa buhangin o nakatayo nang hindi gumagalaw ang biktima, ramdam pa rin ng peteng ang pulso nito. Nakakakita siya hindi sa mata kundi sa mga nerbyo. Ano sa tingin mo ang mas nakakatakot, ngipin o ang kakayahang maramdaman ang puso mo mula sa malayo? Magkomento ka. Madalas nawawala ng imik ang mga mangingisdang humila nito mula sa kailaliman. Ang iba ay inaatake ng takot. Ang nilalang ay pumipilipit. Nagbubukas ito ng bibig. Ang panga nito ay literal na lumalabas. Ang ganitong mga larawan ay kumakalat sa internet. May caption na halimaw mula sa impyerno. Sa totoo lang, ligtas ang Goblin Shark sa tao. Napakalalim ng tirahan nito, kaya hindi tayo magkikita. Ngunit nananatili ang takot. Ang anyo nito ay tila mali. Parang nagkamali ang ebolusyon. Ang unang espesimen ay nahuli sa baybayin ng Japan noong 1898. Ilang dosina pa lang ang natuklasan simula noon. Nalaman ng mga siyentista, halos hindi nagbago ang uring ito sa milyon-milyong taon. Nakaligtas ito sa pagkalipol, pagbabago ng karagatan at klima. Ang istruktura nito ay isang buhay na museo ng ebolusyon. Sa loob ng katawan nito, may labi ng sinaunang katangian na wala sa modernong peteng. Siguro kaya kakaiba ang hitsura nito para itong bisita mula sa sinaunang panahon na naiwan. Ang kakaibang anyo, sinaunang pinagmulan at bibig na bitag ay ginagawa itong isa sa pinakamahiwagang peteng sa planeta. Hindi ito kathang-isip o mutante kundi buhay na bahagi ng kasaysayan ng Earth. Lumalangoy ito malapit sa atin, subalit masyadong malalim para makita natin. Ito ang channel na Mga Nilalang sa Lupa. Mag-subscribe para makakita pa ng mas nakakatakot na tuklas. Palem!